Chris Lawrence, muntik nang sumuko. Nakakagimbal na inasal ni Katrina Halili ibinunyag sa publiko. Isang matinding usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang tila hindi inaasahang tensyon na namumuo sa pagitan ng sikat na mga awit na si Chris Lawrence at ng batikang aktres na si Katrina Halili. Maraming mga tagahanga ang labis na nagulat at nakaramdam ng pagkadismaya matapos masaksiyan ng isang tila napakalamig at kakaibang pakikitungo ng aktres sa kanyang kasamahan. Ang sitwasyong ito ay mabilis na nag-uudyok ng napakaraming espekulasyon online, kung saan inakala ng nakararami na mayroong matinding alitan na nagaganap sa likod ng mga kamera na naging dahilan upang muntikan ng magtampo at tuluyang lumayo ang kilalang mang-aawit. Ang ugat ng malaking kontrobersyang ito ay nagmula sa isang pagkikita na dapat sana ay puno ng masayang enerhiya at tawanan. Inaasahan ng lahat na magiging napakasigla ng kanilang interaksyon para sa isang proyekto. Ngunit kabaliktaran ang nasasayahan ng publiko. Ang aktres ay kapansin-pansing tahimik, walang gana at tila balisa habang kasama si Chris Lawrence. Ayon sa mga kumakalat na kwento, bago pa man sila magkita ay naghanda at nag-ipon na ng matinding enerhiya ang dalawa para magbigay ng magandang palabas. Subalit nang mangyari na ang inaabangang pagsasama, biglang bumagsak ang mood ng aktres na nag-iwan kay Chris Lawrence sa isang nakakailang na posisyon, kung saan napalitan siya ng unawain ang napakanindig balahibong katahimikan ng kanyang kasama na nauwi sa pagtulog nito sa kalagitnaan ng kanilang oras. Sa gitna ng dagsang mga batikos at pangungusga mula sa mga netizens na mabilis magbityo ng masasakit na salita, lumabas ang isang napakasimpleng at malalim na katotohanan sa likod ng kakaibang inasal ng aktres. Walang kinalaman ang sitwasyon sa anumang malalim na away o pagiging maarte, kundi isang taong matinding laban sa pisikal at emosyonal na estado. Nabatid na ang aktres ay dumaranas ng namatinding pagbabago sa kanyang hormones dahil sa kanyang buwangan ng adlaw. Ang sitwasyon ay lalo pang pinalala ng labis na pagod mula sa matinding traffic, labis na gutom at kawalan ng enerhiya. Bukod pa rito, nagkaroon pa ng isang hindi inaasahang pisikal na aksidente kung saan sumabit ang hair extension ng aktres sa isang kwintas na nagdulot ng matinding sakit sa kanyang anit at balika, dahilan upang tuluyan ng mawala ang kanyang pagnanais na umiti at makipaghalubilo ng maayos. Ang insidenteng ito ay nagbubukas ng isang mas malalim na diskusyon tungkol sa hindi makatotohanan inaasahan ng publiko sa mga sikat na personalidad. Kadalasan nakakalimutan ng mga tao na ang mga artista ay hindi mga robot o artificial intelligence na kayang mapakita ng perpektong ngiti at walang hanggang sigla sa loob ng 24 na oras. Pinatunayan ng sitwasyong ito na ang mga idolo ng masaya ay tao ring nakakaranas ng pagod, gutom at matinding pagbabago sa emosyon. Panghusga sa isang tao base lamang sa isang maikling sandali ng kahinaan ay nagpapakita ng kakulangan ng empateya ng lipunan, lalo na sa mga kababaihang humaharap sa mga natural na pinagdadaanan ng kanilang mga katawan na hindi madaling kontrolin. Sa kabila ng ingay at mga negatibong komento, pinili ng kampo ng aktres na huwag nang palakihin ng isyu at ipagwalang bahala ang mga walang basihang kritisismo mula sa mga taong hindi nakakaintindi sa tunay na sitwasyon. Ipinakita ng pangyayaring ito ang kahalagahan ng pag-unawa at tunay na suporta sa industriya ng showbiz, kung saan ay madalas nakatago ang tunay na nararamdaman ng isang tao. Ang tunay na nagmamahal at sumusuporta ay hindi lamang nandyan sa mga panahong masaya at puno ng enerhiya ang mga idolo, kundi lalo na sa mga pagkakataong pinipili nilang maging tahimik at totoo kanilang nararamdaman nang walang halong pagkukunwari. Sa huli, ang inaakalang matinding alitan ay nauwi sa isang mahalagang aral tungkol sa pagiging makatao sa likod ng nakakabulag na ilaw ng kasikatan at mga mapanuring mata ng publiko. At sa kabilang banda, Katrina Halili itinanggi ang isyong buntis kay Chris Lawrence. Katrina Halili sa isang live video habang nililinaw ang mga maling akusasyon at isyu tungkol sa kanyang pagbubuntis. Mariing pinabulaanan ng aktres na si Katrina Halili sa kanyang live video ang mga kumakalat na espekulasyon na siya umano ay buntis at ang ama ng kanyang dinadala ay ang singer na songwriter na si Chris Lawrence. Ayon kay Katrina, walang katotohanan ang naturang balita. Ipinaliwanag niyang ang kanyang nararanasang pagkahilo at pagsusuka ay hindi sinyalis ng pagbubuntis kundi bunga lamang na matinding pagod, stress at pressure sa kanyang trabaho. Ibinahagi rin ng aktres na isa sa mga pinakamalaking hamon sa kanyang kasalukuyang proyekto ay ang pag-memorize ng mahabang eksena na aniyay nakakadagdag sa kanya physical at mental exhaustion. Dahil dito, nilinaw ni Katrina Halili na wala siyang dinadalang sanggol at hindi kaya't ang publiko na huwag basta maniwala sa mga haka-haka at hindi beripikadong impormasyon na kumakalat sa social media. At sa kabilang balita, ine-explore ni Chris Lawrence ang pag-ibig sa bagong video. Ang
Filipino-Puerto Rican na mga awit, kompositor at producer na si Chris Lawrence ay bumaling sa ideya ng isang dating pag-ibig na nananatiling mahirap bitawan sa kanyang pinakabagong single, Unlove You. Isang collaboration kasama ang Grammy Award-winning na songwriter na si Lil E.D. Sinabi ni Lawrence na ang kanta ay tungkol sa isang dating kasosyo na nananatiling ang nakatakas. It's about a one ex that you can never unlove, yung lumayo, sabi ni Lawrence. Ang track ay naitala sa United States noong Agosto 2025. Sinabi ni Lawrence na isinulat ni Lil Eddie ang kanta sa loob ng 2 oras. Pumaling si Chris Lawrence sa ideya ng isang dating pag-ibig na nananatiling mahirap bitawan. Isinulat ni Lil Eddie ang kanta mula sa ideya hanggang natapos sa produkto. Ang producer ko ay sa States ay ang Choco Bates at ako ang gumawa ng beat. Binuo namin ang track. Pinarangalan din ni Lawrence ang session players na sina Jan Apora sa Manila at Vedas Viganza sa Los Angeles para sa kanilang contribution sa recording. Si Lawrence na nakilala sa kanyang 2013 hit na Statue ay nagsulat at gumawa din ng mga track para sa Usher, Janet Jackson, Jennifer Lopez at marami pang iba. Bumisita si Lil Eddie sa Maynila noong kalagitnaan ng Agosto para tulungan si Lawrence na ipromote ang Unlove You. Hinahanga din ni Lawrence na ipromote ang kanta ng makapag-iisa. I'm doing whatever I can to promote it as an independent artist, radio and TV guesting, social media content, at write-up. He said, ang mga awit ay naging paksa din ng panibagong atensyon sa online tungkol sa kanyang relasyon sa dating partner na si Katrina Halili. Kilala ang dalawa bilang online Mr. and Mrs. B. Love team na may mga post sa social media na nagtatampok sa pares na nagdudulot ng interes sa mga tagahanga. Sinabi ni Lawrence na nagpapasalamat siya sa positibong tugon mula sa mga netizen, ngunit nananatiling hindi sigurado kung saan maaaring humantong ang panibagong atensyon. I feel so grateful that we are being accepted so positively by netizens. It makes us feel like what we're doing is heading to the right direction. Kung saan ito humahanto, hindi namin alam, pero we're kinda just going with the flow, he said. Ang kanilang 13 anyos na anak na babae na si Kitty ay lumabas din sa kanilang mga video ng pamilya na ibinahagi sa social media. Sa tingin ko si Katie ay tunay na masaya. Makikita mo ito sa paraan ng pagngiti niya, sa paraan ng pagtawa niya at sa mga pakiramdam ng seguridad na dinadala niya, sabi pa ni Lawrence. Ang isang bagay naman na natutunan ko ay ang mga bata ay umunlad kapag ang mga taong mahal nila ay pinipili ang kapayapaan kaysa sa pagmamataas. Si Katrina ko ay nagsusumikap na lumikha ng ganoong uri ng kapaligiran para sa kanya at nakita namin ang magandang pag-unlad. Hindi dahil ang isang tao ngunit dahil sa pagkakapare-pareho, pasensya at pagmamahal. And at the end of the day, iyon ang mahalaga sa akin. Kamakailan ay natapos ni Lawrence ang isang US at Canada tour. Nakatakda siyang magtangal sa Nocto sa set 10 at 11, Chicago sa October 16, Toronto kasama sa LAD, sa October 17 naman sa Bakersfield, California, sa October 23 at sa Alaska.